Talaga nila na ang pinanggagalingan ng karamdaman itong mga pagkain ng flesh food. Na masyadong advanced tayo, mga Seventh-day Adventists, dahil nandito na lahat yan. Siyempre, aminin natin na mga dead animals yan. May mga byproduct yan. Sa siyensya na nga lang, pagka yung niluto mo yung mantika o yung taba ng karne at yung dugo, nagkakaroon siya ng tinatawag na carcinogenic material katulad ng benzopyrene, methylculantrin. Ang benzopyrene, pag inihaw mo yung karne, doon nakukuha yung cancer-causing material. At yung methylculantrin, yung mga pinakuluan na taba. Ang tanong, pag kumain ka nun, nagpapasok ka ng cancer cells sa iyong loob ng katawan. So ang point ko, kung vegetarian ka, saka alam mo yung bakterya ng karne, nabubuhay sa loob ng ating katawan. Pero yung bakterya ng gulay at prutas, hindi nabubuhay sa loob ng katawan ng tao yan. Kaya wala kang i-worry about sa bakterya ng prutas at gulay. Pero pag bakterya ng karne yan, believe me, dadami yan sa loob ng katawan. And that's the way it is. Napatunayan ito sa mga pag-aaral ngayon. Kaya kitang-kita natin yung pagkakaiba. Saka yung topic ng tinatawag na bank of enzymes. Tayo, built-in tayo sa bank of enzymes. Ni-ready ng Panginoon. For example, ang lifespan mo, 120 years. Kung yung enzyme reserve mo ay mapapanatili mo na hindi mo ma-overuse, aabutin mo yung 120 years na regalo ng Panginoon at baka pahabain pa ito. Ano yung bank of enzymes na yun? Katulad ng digestive enzymes. Para matunaw yung kinain mo, kailangan mag-produce ng tiyan mo ng hydrochloric acid, di ba? Diba meron tayong liver enzymes? Yes. Ang trabaho niyan, i-turn ng carbo into glucose. Meron tayong tinatawag na pancreatic enzymes para kung matapos na i-process yung carbohydrate into glucose at pag may glucose nang available, magpapadala yung brain para gawin naman ng insulin enzymes para i-regulate naman yung sugar na yan para maging energy. So, ibig sabihin, marami tayo niyan. May gallbladder enzymes tayo and everything. Antioxidant enzymes, lahat. Ang tanong, pag hindi mo alam gamitin ito at ginamit mo sa bisyo ng katakawan mo, na hindi naman dapat kumain ka, kakain ka pa uli, na wala naman sa time. Kaya natutuwa ako dito, kung bibili kayo ng libro ngayon, sa mga health store, may makikita kayo na libro na food combination. Isinulat 1800, basahin natin, 112. Anong sabi rito? Kasi tuwan-tuwa ako pag binabasa ko ito kasi masyadong advance na ngayon lang nakikita ng iba. Ang sabi rito, ang fruits daw at gulay, hindi dapat pagsabayin. It is not well to eat fruit and vegetables at the same meal. If the digestion is feeble, the use of both... Ikaw na bumasa, medyo hindi ko nadala yung eyeglass ko. Ayan. Yung dito tayo, Dok, sa fruits and... Okay, ayan. Okay, go ahead. So, fruits and vegetables, counsels on diet and foods, there should not be a great variety at any one meal, for this encourages overeating and causes indigestion. It is not well to eat fruit and vegetables at the same meal. If the digestion is feeble, the use of both will often cause distress and inability to put forth mental effort. It is better to have the fruit at one meal and the vegetables at another. The meals should be varied. The same dishes prepared in the same way should not appear on the table meal after meal and day after day. The meals are eaten with greater relish and the system is better nourished when the food is varied. You see the point? Po. Kung makikita nyo sa internet ngayon, naglalabasan na ngayon na when you eat fruits, eat it alone. Ang tanong, hindi ba tayo matutuwa na we are Seventh-day Adventists and we have advanced knowledge in regards with that? Kaya pag pinag-usapan natin yung bank of enzymes, inilagay rin dito yung in-between meals. At makakabili kayo ng libro ngayon na napag-aralan na rin na 5 oras pala ang pagitan bago ka uli kumain. Tama. Kasi mangyari, pag kumain ka na alas 7 ng umaga, alas 10 nagmerienda ka, hindi pa tunaw yung kinain mo ng almusalan, haya na naman. So, ang gagawin ngayon ng digestive system mo, magpadala ka nga emergency ng digestive enzymes para trabahuhin mo na naman yan. Yung ipinasok niya sa kanyang katawan. E di siyempre, may carbo na naman yan. Gagawin na naman ng liver. Ay nako, may carbo, kailangan i-turn ito sa glucose.
O pag natapos na, gagawin naman ng pancreas. Padala tayo ng insulin enzymes para ma-turn ito sa blood or else tataas ang blood sugar. Sa katagalan mong ginagawa yan, you are misusing your own enzyme reserve within your entire system and later on you develop disease. And that's the way it is. And people should understand fully that there's something, especially in the area of these particular informations, na malaman ng ating mga kababayan na ang kalusugan, kung tama yung pamamaraan ng ating pagmamaneho ng ating Bibig. panlasa o Panlasa. bibig, hindi naman talaga tayo dinesign ng Panginoon para dapuan ng karamdaman. Kaya alam mo, pag pinag-uusapan itong mga simpleng kalusugan na ganito, nakaka-touch eh. Napakarami mga taong walang alam. Tanggapin natin yan. Ang daming tao na kumakain ng prutas at gulay. At sinasabayan ng prutas ng napakaraming pagkain, kaya nangyari sa halip na ma-benefit sa prutas na kinain nila, nagpe-ferment lang yan. Bakit? Ang bilis tunawin ng fruits. Within an hour, tunaw yan. Pag hinaluan mo ng karne at ng carbohydrates yan, magkakaroon ng tinatawag na chain reactions yan. Magpe-ferment yan. Kaya ang tanong, na-benefit ka ba? Hindi. So, ano dapat natin gawin? Paisa-isa lang dapat, Dok, ano? Kung fruits. Kung fruits lang. Pero alam mo kung saan Kung napakagandang vegetables, kainin ng vegetables. fruits? Sa Saan gabi. mo? Sa gabi. Kasi matutulog na lang eh. Tama, dahil light meal na nga lang. Yeah, Wala light nang gagawin, ano, Dok? Ayan. Dok, meron tayong mga questions Yeah. before Go tayo ahead, go ahead. magpatuloy. So, ang first question dito ay ito, yung tungkol sa